Good morning mga Lodi. Kumusta kayong lahat? Ngayon mag-update lang tayo sa Pi Network. Nakapag-KYC na pala ako, tapos approved naman agad. Meron silang bagong update na kung saan mas napabilis na yung KYC process. So sa mga hindi pa nakapag-KYC, check nyo lang lagi yung app nyo kasi lagi silang nagbibigay ng slot. Ngayon may mga dapat ma-update sa ating application bago ang open mainnet. So ang gagawin natin is punta tayo sa application. Pero bago yan, i-download muna natin. So yung mga iba na natatakot kung na-delete nila or nawala nila yung phone, basta na-remember mo yung Facebook account mo kasi kinonect mo dun, di ba, yung application, yung Pi Network. Pwede mo ulit ma-recover kung sakali ito, Pi Network. Install ko siya, install natin. Open natin siya. Ito, pwede mong i-connect dun sa phone number mo kung alam mo pa or dito sa Facebook account mo. Click mo lang ganyan and then mano-notify yung Facebook account mo. Punta ka dun sa phone. Ayun o, connected na ako. Pag una mo palang i-connect, mano-notify yung account mo. So ngayon, ang gagawin natin, punta tayo dito sa my mainnet. Okay, tapos check mo itong mainnet checklist mo. So nakita mo dito, kung di ka pa naka-download ng Pi browser, download mo na, create a wallet. Dito mo gagawin, meron na ako. Pero eto pa, hindi pa na-confirm yung Pi wallet ko. So ang gagawin natin, tingin pa tayo na hindi ko natapos. Eh, natapos ko na lahat. Eto, coming soon pa to. Pag i-click mo yan, ayun, coming soon pa siya. Oh, ang gagawin lang natin, confirm natin to. Okay? So, click mo yan. Tapos, i-copy mo yung Pi passphrase mo na tinatago-tago mo. Hanapin ko muna yung passphrase ko. Okay, so nakopy ko na yung passphrase ko. Ilagay na natin. Check mo, dapat walang space dun. Confirm. Confirm your wallet. Papakita dito yung wallet address mo. Ito na yung wallet address mo. Okay na lahat. Wala nang problema dito sa akin. Hindi ko alam kung pwedeng i-configure ulit tong lock up rate. Lahat-lahat na sa 100%. Hindi kasi pwede ang 200, okay? So, nasa 3 years. Bahala na yan. Sa KYC naman tayo, may magpa-pop up dito. Yun ang nangyari sa akin. Sabing eligible na ako for KYC. Pumunta lang ako dito sa Pi browser. Nag-sign in ako. Tapos, makita mo dito, KYC. Okay, KYC. Applied KYC pass. Okay? So, ngayon, may option ka kung gusto mong maging isang validator. Pag i-click mo yan. So, may tutorial pala. So, kumpletuhin mo lang itong tutorial na to. Once na makapasa ka, then, pwede ka maging validator. Gagawin nga natin, save Pi in return. Okay, so every successful na na-validate mo, meron ka marireceive na isang Pi. So, mag-agree lang tayo. Agree. Okay, bawal mag-screenshot pag nag-validate ka. Bawal i-download yung information kasi nga, information ng tao yun na bina-validate mo, isang pioneer. Tapos, bawal i-share. Pag na-screenshot mo, or na-download mo, or na-share mo, baka may possibility na i-close yung Pi account mo. So, i-confirm natin. Trace. So, start. 5 minutes yung tutorial. Is this the right, correct type passport? Right. Okay, so, next question tayo. Is the person the right? No. Yes. The person the left. Parang wants to update their account name. Do you approve this change? So, malapit na tayo matapos. Ayun, now take the start a quiz. So, when can validator share validation data? When share validation data, they can share to help. There's unusual information they can share. They can share to help. Never. When? Never. Next question. Screening, sharing, recording, downloading, any sharing work may result in all of the above. Try again. All of the above. Yun. Okay. Okay yun. Kapasa na tayo. Now you can proceed to validating. Okay? So, pwede na tayo mag-validate. Start validating. Let's go! Check natin ha. So, nung nakapasa ako sa validator, agad-agad naman, may bibigay sa'yo na task na mag-validate ka. So, successful validation 11, total validation 11 din. So, hindi ko pinakita sa inyo kasi bawal nga pati i-record or screenshot or share yung mga information. So, yun guys, ang update natin dito sa Pi Network. Medyo maganda na yung nangyayari. At yung mga information lang na kailangan dun pag mag-KYC kayo, madali lang naman. Humid ID, driver's license, basta kung anong merong ID dun na nagpapakita, piliin nyo lang kung ano yung gusto nyo. Hindi ko kasi record kasi nasa labas ako nung nag-pop up yung notification. So, hindi ko siya na screenshot yung mga list na mga IDs na kailangan. Pero ang dami nun, okay? Once na itap mo yung IDs na kailangan, makikita mo yung iba't ibang klase ng ID na pwede mong pagpilian. Imposible naman na wala kang ID kahit isa na
sumakto dun, okay? Dun sa quiz, kung mali yung answer nyo, ulitin nyo ulit para makuha nyo lang yung tamang sagot. At yun, pag nakuha kayong validators agad-agad, may bibigay sa inyong task. So, yan lang muna ang update sa ating Pi Network. At meron lang akong hilingin sa inyo mga Lodi. Pwede bang pumunta kayo dito sa TikTok tapos paki-like lang itong video na to. Paki-like lang. Meron lang akong hit na requirements sa kanila. Yun lang ang hiling ko sa inyo. Punta kayo sa TikTok at kung gusto nyo akong i-follow sa TikTok, okay lang din. So yung link nasa baba mga Lodi. Patulong naman mga Lodi kung meron kayong time. Maraming salamat sa panonood. So continue lang tayong mag-mine kahit yung mga iba ay nawala na sila. So yan lang and see you on my next video. Bye!